Hey tech enthusiasts, and for this video, mag-unbox tayo or magre-re-unbox tayo ng aking Supremo Ultra HD Pocket Action Camera. Ito yung specs niya, no? Crystal clear, 50 megapixel photos, 5K Ultra HD video resolution. May wireless connectivity na siya. Genuine Sony IMX sensor yung ginamit sa kanya, 6-layer glass lens, and 1.3-inch LCD screen, which is ito yon. Doubles as PC web camera. Pwede rin natin siya gamitin as webcam for our PC or laptop. Pwede siya mag-time-lapse recording. And waterproof up to 100 feet or 30 meters. So, unbox na natin. So, upon unboxing, meron tayong mga mounts dito. Meron tayong remote, wireless remote dito. Pwede natin pindutin if we want to take videos, if you want to take photos wirelessly or malayo tayo sa mismo action camera. Pwede natin yan gawin dito. Meron din tong kasamang wired na microphone, external microphone, para mas maging clear yung audio if gagamitin natin siya for vlogging. So ito yung itsura niya. So hindi siya 3.5 mm, no? So mas maliit siya dun sa 3.5 mm. And meron din siya kasamang USB-A to USB-C connector for charging and file transfer. Pwede rin natin ito gamitin para i-connect yung action camera natin sa laptop or sa PC para gawing webcam. Ito yung mismong action camera. Nakalagay na siya sa loob ng waterproof case niya. Meron tayo dito user manual. So dito natin makikita lahat ng mga kailangan natin, safety precautions, parts and functions. Yan. Yan ay mga parts ng action camera. Dito natin makikita lahat. Kung ano ba yung mga features, kung ano yung mga interfaces, guides. Yan. Yung mga modes natin na ginagamit sa pag-ooperate ng camera na to. Meron din ditong settings, menu, and different guides na kailangan natin. Andito na rin yung technical specifications niya sa last page. So, Supremo Ultra HD Pocket Action Camera. So, ito yung kanilang socials. Yan. User manual. Of course, hindi mawawala. So, ito yung warranty nyo. Meron silang 7 days replacement for factory defect only, plus 12 months limited warranty. So, makakasigurado tayo na if may something na factory defect sa unit natin, is matutulungan tayo. So, nabili ko ito sa Kim Store. So, check nyo na lang sila sa kanilang TikTok shop. Meron din siya mga kasamang sticker. Supremo, see the world. Supremo, explore. Ito yung kanyang waterproof case. And para tanggalin to, alisin lang natin yung lock. And then, flip. And i-open natin. So, makukuha na natin dito yung ating action camera. So, ito yung waterproof case niya. Napaka-solid. Napaka-crystal clear. Pag ginamit natin siya dito sa ating camera. Ngayon, gamit tayo ng manual para i-operate natin to Supremo Ultra HD Pocket Camera. Ito yung mga different parts ng action camera. So, meron tayo ditong speakers. Yan. Number 1. Meron tayong lens. Ito, number 2. LCD screen. Ito yung up and down button. Or yung down button, pwede rin siyang Wi-Fi button. Ito yung memory card slot niya. So, for your information, hindi kasama yung SD card kapag bumili ka ng action camera na to. So, you need to buy a separate SD card para mag-operate yung action camera mo. Meron siyang USB-C port for charging and data or file transfer. Meron din siyang reset hole, which is yon yung butas na maliit. Reset hole. And mic in, number 9. So, ito yung mic input niya. Yung may bilog. Yan. So, meron din siyang power. It's the 12. Ito yung power button. Ito yung M, which is the mode. And ito yung record or yung OK kapag pipili tayo sa settings ng mismong camera. Upon purchasing this action camera, it comes with a protective film. So, yeah, pag in-unbox nyo siya, first time, kailangan nyo pa siyang alisin. Pag bumili kayo brand new.
Basta wag lang tayong lalayo dito sa manual dahil nandito lahat ng mga kailangan natin to operate this action camera. So, nandito naman lahat ng kailangan natin. So, kayo na lang mag-explore nan or tatry natin yan isama sa another video. Turning on this action camera, just press the power button for a few seconds and mag-open na siya. So, if first time lang kayo gagamit ng camera, mapupunta tayo sa language selection. So, papipiliin tayo ng language. Magseset tayo ng date format. So, ang ginagamit ko lang dyan is month, day, and year. Gamitin lang natin itong up, down, and OK button para pumili. So, set lang natin sa 2024. So, yung time ngayon is 1:04 p.m. and press OK. And format the SD card. Select lang natin yung OK. Yan. Wag nyo kakalimutan to format your SD card kapag first time nyo lang gagamitin yung action camera. So, ngayon, ang recommended lang na storage ng SD card ay 128 GB. So, nataon lang na 200 GB yung SD card na meron ako. So for reference, no, tingnan lang natin. For your reference, ang SD card na ginagamit ko is SanDisk Ultra 200 GB. So ito yung gamit ko na SD card, SanDisk Ultra. Class 10 to, kung di ako nagkakamali. Kung lalagay tayo ng SD card is ganito. Lalagay lang natin siya dito. And then, press lang natin. Yan. Kapag nag-click na siya, okay na yan. Just press the mode button para makapili tayo. Pwede tayong mag-normal video, slow motion video. Kung mag-loop recording tayo, time-lapse video, normal photo, auto photo, burst photo, timer photo, video album, photo album, and normal video. And okay. So, sa default nito, automatically nakaset agad siya sa 5K 30 FPS. So, medyo mataas ang kakainin nito na storage natin sa SD card. Pwede natin siyang babaan by pressing the power button once. And then pipili tayo, video resolution. Click lang natin yan. And babaan lang natin siya. So, ang pinaka mare-recommend ko dito na settings is 1080p, 30 frames per second. So, ito yung pinaka-recommended ko na settings para dito sa action camera na to. Meron ditong mga iba pang settings. Video quality, naka-high. White balance niya is naka-auto. Exposure value niya is 0 lang natin. Metering mode, average lang. So, yan. I-auto lang natin. So, para maiwasan natin na magloko yung settings, gamitin lang natin yung default settings niya. And itong timestamp, if you want a timestamp dun sa pagre-record nyo ng video, so, i-enable nyo lang yan if you want timestamp. Yung parang sa dashcam. So, meron din tayong voice record. Kung gusto mo na i-record yung audio ng kapaligiran. Motion detection, yan. And kapag nandito tayo sa settings, upon pressing the power button, pwede tayo lumipat ng settings doon by clicking the mode button. So, yan. Pwede nating check tong image rotation. Once na chinek natin to, mag-i-invert lang siya. Babaliktad lang siya. So, syempre, may mga times kasi na pwede natin itong gamitin sa sasakyan. Pwede nating i-mount sa taas. Screen brightness, if you want to save battery life nitong action camera, iset mo lang to sa low. Yan, para mas mababa yung brightness niya. Yan. For the indicator light, if you want indicator light, para malaman mo kung nagre-record ba siya, i-check mo lang yan, pero pwede mo rin yung patayin. So, if you want na mag-record na walang lights sa paligid, so, ako personally, pinapatay ko to save a little amount of battery life.
Screensaver, in default, naka 3 minutes to. So, pwede mo tong i-close if you want na naka-open lang yung display niya, yung screen niya habang nagre-recording ka. So, medyo mas mataas mag-consume ng battery yun. But if you will use this screensaver, automatically na mamamatay yung display mo habang nagre-record ka. Pero you're still recording pa rin naman. Para ma-extend natin yung battery life lang nitong Supremo action camera, so pwede natin gamitan ng screensaver. Lalo na kung naka-steady lang naman yung camera. Pero kung ginagamit mo talaga siya handheld, I highly suggest na i-close nyo yan. Para kapag nagva-vlog kayo, kita nyo yung sarili nyo. Yan. Auto power off, pwede nyo itong i-turn on. Normally, naka 5 minutes to. So, pwede nyo na yun i-leave na naka-on para if accidentally nyo maiwan yung camera na nakabukas, automatically siya mamamatay after 5 minutes to save its battery life. And yung tone settings, I personally prefer na pwede mo siyang gawing low para mas mahina yung sound. Pero I prefer na i-close na lang siya para hindi siya masyadong maingay. So, pwede tayo gumamit ng action camera silently. So, yun. And yung audio noise, i-open lang natin yan. Boot music, I personally prefer na hindi to naka-check para hindi siya tumutunog whenever I turn on this camera. And yung language, English na tayo. Time format, if you want to change the time format. Time setting, if you like to change the current time setting. Date setting, format. So, if we want to format the SD card. And dito naman sa device info, makikita natin yung model, Supremo Pocket, version niya, and kung ano ba yung last updated niya ng software niya mismo. So, yun lang. Pwede rin natin siya i-factory reset dito, like what I did before filming this video. And that's all for this settings. And press OK to exit. Para naman sa camera niya, pwede nating i-rotate yung camera. So, kung i-rotate natin siya clockwise, maro-rotate lang natin siya halfway. Hanggang dito lang. If we're gonna rotate it clockwise. But if you're going to rotate it counterclockwise, kaya natin siyang i-rotate ng 180 degrees. So, bali yung rotation niya is hanggang dito lang or hanggang dito lang. So, hindi na siya mag-rotate after that. So, hindi automatic na nagro-rotate to, no? Manual rotation ang kailangan niyang gawin. Pero, very helpful to if you want to record something sa side, if you want to record something sa side, and if you want to record kung ano yung nasa front natin, no? So, maganda lang dito is hindi mo na kailangan na magkaroon ng screen dito sa likod since rotatable na naman yung lens niya. Pwede mo makita yung sarili mo while recording. Hi. So, ayan. Ito yung specs ng EIS niya, no? So, naka 6-axis gyroscope siya. Yan. Image sensor niya is 13 megapixel. Yan. Video resolution niya, ito yung mga settings. Photo resolutions. Wi-Fi connection with app integration. Built-in 1,000 mAh na capacity ng battery. And yung dimensions niya. And that's all muna for the review and unboxing video of the Supremo Ultra HD Pocket Camera. If you have any questions, just leave it down below sa comment section and try natin yung sagutin. And please don't forget to like and share this video if you found this helpful. So I will just leave a link down below kung saan nyo pwede ma-purchase itong action camera na to. Yan, you can purchase it sa Kim Store, pwede sa Lazada, sa Shopee, or sa TikTok Shop. And I will leave the link down below sa description natin. So yun lang. Thank you for watching and see you on my next video.